Matinding pagsabog. Ginulat ng India ang China at Pakistan sa bagong atake ng BrahMos. Missions had attacked almost all the major sites of Pakistan Air Force. 11 of their 13 bases were successfully hit. Nitong nakaraan lamang ay gumawa ang India ng isang hakbang na nagulat hindi lang ang kanilang kalaban kundi pati na rin ang buong mundo. Isang tunay na opensiba gamit ang sarili nilang pinaka-advanced na sandata, ang BrahMos missile. Hindi ito simpleng babala o military exercise, kundi isang aktwal na operasyon na tumama sa totoong mga target sa loob mismo ng Pakistan. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? At anong klaseng armas ang BrahMos na ngayon ay tinuturing ng simbolo ng lakas ng India? Tara't tuklasin natin ang buong kwento sa likod ng Operation Sindoor. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong madaling araw ng May 10 ay isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng India, isang hakbang na hindi pa kailanman naitala sa buong kasaysayan ng kanilang bansa. Hindi ito simpleng babala lamang o isang pagsasanay ng militar. Ito ay isang tunay na operasyon na may malinaw na layunin at mabigat na epekto. Sa pagkakataong ito ay ginamit ng India ang BrahMos missile, isa sa mga pinaka-advanced at pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo. Tumama ito sa mga tunay na target, may mga aktwal na pagsabog at may mga totoong buhay na nawala bilang resulta. Ang operasyong ito ay pinangalan ng Operation Sindoor at hindi ito basta-bastang atake lang. Isa itong malawakang opensiba na sabay-sabay isinagawa ng Indian Air Force laban sa mga kuta ng mga armadong grupo sa loob mismo ng teritoryo ng Pakistan. Pagdating ng umaga noong araw ng May 10 ay ilang tinatawag na high-value targets na ang nasusunog. Ngunit bago pa man ito nangyari ay may mas malalim na ugat ang lahat ng ito. Nagsimula ito noong araw ng April 22 nang isang malakas at marahas na pambobomba ang naganap sa Pahalgam, isang lugar sa rehiyon ng Jammu at Kashmir. Ang pagsabog ay nangyari sa gitna ng isang mataong palengke kung saan maraming pamilya ang namimili ng kanilang pagkain. Mga bata ang naglalaro sa pagitan ng mga tindahan at mga tao ang abalang bumibili ng mga simpleng pangangailangan tulad ng tinapay at prutas. Sa karumal-dumal na insidenteng ito ay umabot sa 26 ang namatay. Batay sa mga ulat mula sa mga security and intelligence agencies, ang grupong nasa likod ng pag-ataking ito ay ang Jaish-e-Mohammed, isang kilalang armadong grupo na nakabase sa Pakistan at matagal nang sangkot sa mga mararahas na insidente laban sa India. Matapos ang madugong insidente ay nangako ang India na magkakaroon ng matinding counter-attack at ang pangakong iyon ay tinupad sa pamamagitan ng isang malakas at sabayang pag-atake. Ang mga pangunahing target ng India ay kinabibilangan ng mga kampo sa mga lugar na tinatawag na Murid, Sakur at Chunyan. Ayon sa mga ulat, bukod pa sa mga kampong ito, nagkaroon din ng pinsala sa mga paliparan ng Skardu, Bolari, Jacobabad at Saroda. Tinamaan din ang ilang mahahalagang radar station sa Pasrur at Sialkot. Lahat ng ito ay hindi random na pinili. Ayon sa mga opisyal ng India, ito ay mga target na matagal nang sinusubaybayan at may malinaw na batayan mula sa mga nakalap na impormasyon. Ang mga ito ay kinilala bilang mga pasilidad na ginagamit ng mga armadong grupo at hindi mga ordinaryong lugar. Mahalagang ipaliwanag na sa operasyong ito ay malinaw na hindi sibilyan ang target. Hindi rin ito atake sa gobyerno ng Pakistan at lalong hindi sa mga walang kinalamang mamamayan. Ayon sa India, ang kanilang operasyon ay may malinaw at tiyak na layunin. At ito ay upang durugin ang mga basehan ng mga grupong responsable sa karahasan. Ito ay isinagawa sa paraang maingat at may malinaw na saklaw upang maiwasan ang pinsala sa mga taong walang kinalaman. Samantala, ang kauna-unahang missile na pinakawalan ay mula sa isang Sukhoi 30 MKI fighter jet, isang uri ng eroplanong pandigma na may dalawang makina at kayang magdala ng mabibigat na sandata sa malalayong lugar. Sa gitna ng dilim ito lumipad ay mababa ang lipad para hindi madaling matukoy ng mga radar. At nang lumampas na ito sa hangganan ay pinindot ng piloto ang isang espesyal na button na siyang hudyat upang pakawalan ng missile. Pagkalaglag ng BrahMos missile mula sa eroplano ay ilang segundo muna itong parang nahulog lang na tinatawag na dead drop. Ngunit makalipas lamang ang sandaling iyon ay biglang umandar ang makina nitong ramjet at umabot ito sa bilis na halos Mach 3. Ibig sabihin, 3 beses ang bilis kumpara sa tunog. Sa sobrang bilis at mababang paglipad nito ay halos hindi ito matukoy ng anumang radar. Ang direksyon nito, ang Bahawalpur, isang malaking kampo ng Jaish-e-Mohammed na matagal nang pinagkukunan ng operasyon. Hindi ito simpleng kampo lamang.
Ayon sa mga ulat, ang lugar na ito ay kumpleto sa mga barracks para sa mga tauhan, training ground para sa pagsasanay, mga opisina, imbakan ng mga armas, at higit sa lahat isang communication center na ginagamit sa mga operasyong tumatawid sa hangganan. Matagal nang nakaalalay ang mata ng India sa kampong ito, at sa araw na yon ay tinupok ito ng apoy mula sa missile strike. Ayon sa ilang taong naroon sa lugar, na nagkaroon pa ng pagkakataong mag-upload ng mga maikling video bago tuluyang nawala ang signal, napakalakas ng pagsabog. Halos mabura ang malaking bahagi ng buong pasilidad at ang apoy ay nagpatuloy sa loob ng ilang oras bago ito tuluyang naapula. Mula sa ilang ulat sa Pakistan, tinatayang mahigit 50 na katao ang namatay. Samantala, ayon sa mga ulat ng intelligence ng India, ilan sa mga namatay ay kabilang sa mga mataas na leader ng armadong grupo. At habang patuloy ang operasyon, ay isa pang missile ang pinakawalan. Target naman nito ang Marke Base na sinasabing pinagtataguan ng Lashkar-e-Taiba. Ang grupong ito ang siyang itinuturong responsable sa isa sa mga pinakamarahas na atake sa kasaysayan ng India, ang pag-atake sa Mumbai noong taong 2008 at marami pang iba. Tinamaan ng missile ang isang training facility na may mga lagusan sa ilalim ng lupa, lugar ng pagsasanay sa pagpapaputok at infrastrukturang pangtransportasyon. Ayon sa mga ulat, nasira ang buong operasyon ng grupo sa mismong puso ng kanilang kampo. Bukod sa mga ito, may dalawa pang target ang tinamaan gamit ang iba't ibang uri ng armas tulad ng Crystal Mace 2 missiles, Hammer-guided bombs, Scalp cruise missiles at Spice 2000 smart bombs. Ginamit ang mga ito sa mga lugar na hindi kinakailangan ng bilis o abot ng BrahMos missile, ngunit nangangailangan pa rin ng eksaktong pagtama sa target. Lahat ng armas na ito ay ginamit ng maingat at ayon sa isinagawang plano. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng armas na ginamit, ang tunay na naging sentro ng operasyon ay ang BrahMos missile. Dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ginamit ito sa aktwal na labanan. Sa loob ng halos 2 dekada, ang BrahMos ay mistulang isang lihim na sandata. Madalas lamang ipakita sa mga parada at ginagamit sa mga testing range, ngunit hindi pa talaga ginamit sa tunay na digmaan hanggang sa dumating ang araw na ito. At hindi lang ito basta ginamit sa digmaan, ginamit pa ito malalim sa loob ng teritoryo ng kalaban. Isa itong napakahalagang mensahe. Hindi lamang ito patunay ng kakayahan sa teknolohiya. Isa itong declaration. Isa itong pahayag na nagsasabing, kaya naming ulitin ito kahit kailan, kahit saan. Gayun din naman, habang isinasagawa ang operasyon, ay sabay-sabay ding isinagawa ang ilang mga hakbang upang tiyakin ang tagumpay at seguridad. Kasama dito ang pag-activate ng drone jammers, mga teknolohiyang nagpapahirap sa deteksyon ng radar at paggamit ng satellite upang masubaybayan ng live ang buong strike area. Lahat ng mga banta sa himpapawid ay masusing sinubaybayan. At para sa posibleng ganti mula sa kabilang panig, ay naka-standby na agad ang Akash Missile Defense System ng India. Sa madaling salita, bawat bahagi ng operasyon ay planado, pinag-isipan at isinagawa ng may matinding pag-iingat. Hindi lamang ito isang pagsubok, isa itong pagpapakita sa buong mundo na ang India ay hindi lamang may kakayahang lumaban, kundi handa silang gawin ito muli kapag kinakailangan. Sa panahon ngayon ay isang nakakabilib na tagumpay ang nagawa ng India pagdating sa teknolohiya at depensa. Ang pinakakahanga-hanga pa dito, lahat ng ginamit ay gawang India lang. Ayon sa isang opisyal mula sa gobyerno, ang buong operasyon ay malinaw na patunay na posible ang eksaktong pag-atake gamit ang sariling teknolohiya at paraan ng bansa. Malaki ang kahulugan nito para sa layunin ng India na tumayo sa sariling paa pagdating sa depensa. Tinatawag nila itong Atmanirbhar Bharat, na ibig sabihin ay isang India na hindi kailangang umasa sa tulong ng ibang bansa. Sa madaling salita, hindi lang sila gumagawa ng sariling mga armas, kundi ginagamit din nila ito sa tunay na labanan. Walang inutang na teknolohiya, walang piyesang inangkat mula sa ibang bansa, at lalong walang hinihintay na pahintulot mula sa sinuman. At hindi lang iisa ang gawang India na ginamit noong araw na yon. Marami pang iba. Ginamit din ng India ang sarili nilang mga teknolohiya, gaya ng anti-drone systems, signal disruptors at long-range infrared targeting. Lahat ng ito ay gawa sa mga laboratory na nasa loob ng bansa. Ayon kay Prolada Ramaro, ang taong tumulong sa paggawa ng Akash Missile Defense System, halos mapaluha siya nang makita na ang ginawa niyang missile ay talagang nakapagsalba ng buhay. Samantala, habang tuloy ang mga airstrike sa lungsod ng Lucknow, ilang araw bago ang operasyon ay binuksan ng Defense Minister na si Rajnath Singh ang bagong factory kung saan ginagawa ang BrahMos missiles. Isa itong makabagong planta na layuning dagdagan pa ang produksyon ng mga missile.
Hindi lang ito para sa sariling militar ng India, kundi para rin sa mga bansang kakampi nila, gaya ng Philippines, Vietnam at posibleng Indonesia. Ang sabay na pagbubukas ng planta at ang matagumpay na paggamit ng missile sa totoong labanan ay isang matinding simbolo ng pagsulong ng bansa. Ang mga missile na gawa mismo sa India ay hindi lang inilunsad sa totoong labanan, tumama pa ito sa mga target. At ang resulta ay hindi lang naramdaman sa lugar ng labanan kundi umabot ang balita sa buong mundo. Ilang oras matapos ang pag-atake ay humarap si Prime Minister Narendra Modi sa telebisyon. Hindi man niya diretsyong binanggit ang pangalan ng Pakistan ay malinaw na may tinutukoy siya. Isang pangungusap lang ang binitawan niya, ngunit may matinding epekto. Hindi na kami magpapadala sa nuclear blackmail. Malalim ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa loob ng maraming taon ay ginagamit ng Pakistan ang banta ng nuclear weapons para takutin ng India. Para bang sinasabi nila, subukan mo lang at papasabugin namin kayo. Pero sa pagkakataong ito ay malinaw ang tugon ng India, tama na, hindi na kami aatras. At ano ang naging sagot ng Pakistan? Wala. Tuloy pa rin ang paglipad ng mga drone at ang pagpapaputok ng mga rockets sa boundary. Pero wala silang direktang ganti. Sa ngayon ay may umiiral na tigil putukan. Sana magtagal ito. Pero alam ng karamihan na mahirap itong panatilihin. Lalo na kung may mga grupong pinupunduhan ng gobyerno na hindi sumusunod sa mga kasunduan. Gayunpaman, isang bagay ang siguradong nangyari. Ang BrahMos ay hindi na lang basta banta. Isa na itong tunay at subok na sandata. At ginagamit na ito ngayon. Ngayon, balikan natin kung anong klaseng armas nga ba talaga ang BrahMos. Hindi lang ito basta mabilis na missile, ito din ay sobrang lakas. At kung bakit ito kinatatakutan ng maraming militar sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang dahil sa bilis nito. Ang totoo, napatunayan na nitong gumagana ito kahit sa gitna ng tensyon at walang pagkakataon ng kalaban na makaiwas. Una sa lahat, ang BrahMos ay isang cruise missile at hindi isang ballistic missile. Anong pinagkaiba? Ang ballistic missile ay lumilipad pa itaas, lumalampas sa atmosphere at pagkatapos ay babagsak na parang bato. Pero ang cruise missile tulad ng BrahMos ay nananatili lang sa loob ng atmosphere. Lumilipad ito ng sobrang baba at halos nakadikit sa lupa habang tumatakbo. Parang lawin na diretsyong tumatama sa target. Dahil mababa ang lipad nito ay mahirap itong makita ng radar. Parang aninong biglang sumulpot at wala ka ng oras para makaiwas. Kaugnay pa nito may dalawang bahagi ang BrahMos. Ang una ay solid fuel booster na nagtutulak dito para magkaroon ng bilis. Pagkatapos nito gumagana ang ramjet engine. Ang ramjet ay kakaiba dahil kumukuha ito ng hangin habang lumilipad at ginagamit ang bilis ng missile para pigain ang hangin at gawing energy. Ibig sabihin hindi na nito kailangang magdala ng sariling oxidizer gaya ng mga rocket. Kailangan lang nitong umandar at pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na itong aabot sa bilis na halos Mach 3. Para mas madaling maintindihan, ang BrahMos ay kayang tumakbo ng halos 1 kilometro kada segundo. Sa paghahambing, ang Tomahawk cruise missile ng United States ay umaabot lang sa Mach 0.75 na mas mabagal pa sa kalahati ng bilis ng BrahMos. Pero hindi lang basta bilis ang pinag-uusapan dito. Sa modernong labanan, ang bilis ay siyang pumapatay. Kapag mas mabilis ang armas, mas kaunti ang oras na meron ang kalaban para makapagdesisyon. Kung may paparating na BrahMos sa direksyon mo, ay meron ka lang ilang segundo o baka mas kaunti pa para gumawa ng kahit anong aksyon. At kung nasa barkong pandigma ka, command center o kahit nasa ilalim ng lupa sa isang bunker, ay hindi sapat ang ganoong kaiksing oras para makasagot o makaiwas. Kaya nitong abutin ng layo na 500 kilometers sa loob lang ng 8 minuto. Pero ang mas malaking issue dito ay ang saklaw. Dati ay limitado lang ang abot ng BrahMos sa 290 kilometers. Ito ay dahil sa isang international agreement na tinatawag na Missile Technology Control Regime o MTCR na nagsasabing bawal magbenta ng missiles na lalagpas sa 300 kilometers ang abot. Pero nang sumali ang India sa MTCR noong 2016 ay natanggal na ang limitasyong ito. Ngayon ang bagong version ng BrahMos ay kayang umabot ng 500 kilometers at may mga pinag-uusapan pa na bagong version na pwedeng umabot ng 800 o kahit 1,500 kilometers. Kung mangyayari ito, kaya na nitong tamaan ang mga lungsod gaya ng Chengdu o Beijing sa China. Sa ganitong uri ng armas ay hindi mo na kailangang magpalipad ng mga eroplano para bombuhin ang target. Wala ka nang kailangang babala. Isang pindot lang sa control ay sapat na para atakihin ang isang lugar. At dahil ito ay may kakayahang fire and forget, hindi mo na rin kailangang kontrolin ito habang lumilipad. Pag pinindot mo na, ay gagawin na ng missile ang trabaho. Pagdating naman sa warhead, ang BrahMos ay hindi nuklear. Hindi pa sa ngayon.
Pero kahit hindi ito nuclear, ay sobrang lakas pa rin ng dala nitong pagsabog. Kayang-kaya nitong magdala ng 200 hanggang 300 kilo ng pampasabog. Depende sa version nito, ay sapat iyon para palubugin ang isang barkong pandigma, gibay ng isang gusali, durugin ng isang bunker, o burahin ang buong base na kasing laki ng isang football field. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, matalino ang missile na ito. May sarili itong guidance system na gumagamit ng inertial navigation, GPS at radar. Kaya nitong malaman kung nasaan siya, kung nasaan ang target at kahit gumalaw pa ang target ay kayang habulin ng missile iyon. Ngayon hindi na ito isang ideya lang, hindi na ito isang modelong pang display. Isa na itong totoong sandata na ginamit sa totoong labanan. Pero kung pag-uusapan natin kung ano talaga ang pinaka-natatangi at pinaka-nakakagulat sa lahat ng kakayahan ng BrahMos missile, ito ay ang kilos nito sa pinakahuling segundo bago ito tumama sa target. Sa halip na dumiretso lang na parang tuwid na linya papunta sa tina-target, ay bigla itong gumagalaw pakaliwa at pakanan, parang zigzag na para bang sinasadya nitong lituhin ang mga depensa ng kalaban. Ang ganitong uri ng galaw ay sadyang ginawa para hindi ito agad masundan o maharang ng mga modern defense systems. Matapos ang biglaang pagliko-liko, bigla itong tataas, gagawing perfect ang angle at saka babagsak ng eksakto sa gitna ng target. Isa itong klase ng galaw na sobrang hirap tapatan kahit ng pinaka-advanced na pangontra. At may isa pang bagay na hindi dapat kalimutan, ang BrahMos ay tinatawag na universal missile. Hindi lang ito magandang pakinggan, kundi ito ay totoo sa larangan ng digmaan. Ang ibig sabihin nito ay pwede itong gamitin mula sa iba't ibang lugar. Maaaring itong ilunsad mula sa isang truck sa lupa, mula sa mga barkong pandigma na may vertical launch system, mula sa ilalim ng tubig gamit ang submarine, at pati na rin mula sa himpapawid gamit ang mga eroplano tulad ng Su-30 MKI. Ang ibig sabihin nito, hindi mo alam kung saan ito biglang manggagaling. At kung ikaw ay nasa depensa, hindi lang langit ang dapat mong bantayan. Kailangan mong bantayan ng lupa, dagat, himpapawid at pati ilalim ng tubig. At hindi lang iyan, kailangan mo ring asahan ng impormasyon mula sa mga tao. Dahil sa sandaling makalusot ang BrahMos sa unang bahagi ng pag-atake, ay kaunti na lang ang oras mo. Ilang minuto na lang ay sasabog na ito. At noong isinagawa ang Operation Sindor, ang ginamit na klase ng BrahMos ay yung inilulunsad mula sa himpapawid. Inilabas ito mula sa isang Su-30 MKI jet. Isa ito sa mga pinaka-advanced na version ng BrahMos. At dahil sa laki at bigat nito, ay kinailangang baguhin muna ang eroplano para kayanin ito. Ang missile na ito ay may habang halos 8.5 meters at tumitimbang ng mahigit 2,500 kilograms. Sa sukat at bigat nito ay may kukumpara mo ito sa laki ng isang pickup truck na puno ng semento. Dahil inilunsad ito mula sa taas ay mas malayo ang naaabot nito, mas mabilis ang biyahe at mas mahirap itong mahuli. Gamit ang bilis at taas na galing mismo sa jet ay hindi na kailangang lumapit pa sa kalaban para lang makapagpakawala ng missile. Ibig sabihin mas ligtas ang piloto at mas epektibo ang atake. Sa ganitong paraan ay hindi na ito ordinaryong armas, isa na itong mabilis at mabagsik na kalaban mula sa langit. Bukod sa mga eroplano, ginagamit din ang BrahMos mula sa mga barko. Isa ito sa mga sandatang dinadala ng mga barkong pandigma ng India, tulad ng mga modern destroyers. Sa ganitong klase ng gamit ay pwede silang magpakawala ng maraming BrahMos ng sabay-sabay. Kapag sabay-sabay itong lumipad, ay para na itong ulan ng mga missile na sabay-sabay babagsak sa isang target. Kahit merong isang missile na maharang, ay may 2 o 3 agad na kasunod. Kaya mahirap itong harangin lahat. Subalit, hindi lang doon nagtatapos. Mayroon ding version ng BrahMos na pwedeng ilunsad mula sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, kahit wala kang nakikitang senyales ng pag-atake, bigla na lang may lilitaw mula sa dagat isang missile na sobrang bilis at hindi na mabibigyan ng panahon para maiwasan. Sa bilis nitong Mach 3 ay halos imposible nang makaiwas kapag nakita mo na ito. Ngunit kung iisipin mong ito na ang pinakamabagsik ay may susunod pa. At ito ay ang BrahMos 2. Ito ang tinatawag na hypersonic variant. Sa madaling salita, ito ay hindi lang mabilis, kundi 5 beses pa ang bilis kumpara sa tunog. Ibig sabihin nito 1 milya bawat segundo ang tinatakbo nito. Dahil dito ay halos lahat ng radar systems ngayon ay hindi sapat para masundan ito. At halos wala ring defense system na kayang harangin ito sa kasalukuyan. May ilang bansa na nagtatrabaho sa ganitong teknolohiya, tulad ng Japan na may isinusubok na railgun, pero hindi pa ito handang gamitin. Samantala, ang target na bilis ng BrahMos 2 ay Mach 7 o halos 8,600 km per hour.
Para magkaroon ka ng ideya, doble ang bilis nito kumpara sa isang rifle bullet at halos 10 beses ang bilis kumpara sa commercial airplane. Sa ngayon ay hindi pa aktibong ginagamit ang BrahMos 2. Pero sa oras na ito ay maging operational, malamang ito ang maging pinakamabilis na sandatang ginagamit sa buong mundo. At ang India ay magiging isa sa iilang bansang may ganitong kakayahan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga bansa gaya ng Russia, China at posibleng United States pa lamang ang may ganitong klaseng hypersonic weapons at karamihan sa kanila ay nasa testing o limitado pa lang ang gamit, ngunit wala sa kanila ang nagbebenta nito sa iba. At wala rin sa kanila ang kasing lapit ng India sa aktwal na paggamit nito. Dito ngayon lumalabas ang pinaka-importanting kaibahan. Ang BrahMos ay hindi lang plano, hindi ito drawing o konsepto lang, hindi ito project na nasa papel lang. Ang BrahMos ay totoong ginagamit na ngayon. Gumagana na ito. Nakadeploy na. At isa itong aktwal na armas na ginagamit na mismo sa totoong digmaan. At ang Operation Sindoor ang naging ebidensya na totoo ito. Madali lang tumama ng target kapag walang gumagalaw at walang pumipigil. Pero ibang usapan na kapag ang target mo ay isang tunay na pasilidad, may matitibay na depensa, may radar, may teknolohiya para i-jam ang signal, masama ang panahon at mataas ang tensyon sa paligid. Sa kabila ng lahat ng iyon ay nagawa ito ng India. Hindi lang isang beses kundi ilang beses sa loob ng iisang araw. Mula noon ang BrahMos ay hindi na lang tinuturing bilang isang missile. Ito na ay isang pangalan na may bigat, isa na itong simbolo, isa na itong babala. At para sa mga bansang gustong bumili ay nakita nila kung gaano ito kaeksakto kahit sa gitna ng kaguluhan. At para naman sa mga posibleng kalaban, nakita nila kung gaano kabilis at gaano kalupit ang posibleng sagot kapag lumampas ka sa authorized boundary. Sa matagal na panahon kilala ang militar ng India bilang mahinahon. Hindi ito ang klaseng basta-basta nagpapadala sa galit. Marami itong consideration. Madalas ay nagbibigay muna ng babala. At kung lalaban man, kadalasan ay tahimik at hindi pinapaalam sa buong mundo. Ngunit sa mga nagdaang taon ay makikita mong may malaking pagbabagong nangyari. Sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Narendra Modi ay naging mas matapang ang tindig ng India. Mas naging bukas ito sa pagpapakita ng lakas. Mas naging handa rin itong lumaban kung kinakailangan. Hindi ito basta sumusugod, pero hindi na rin ito nananahimik. Ang Operasyon Sindoor ang naging malinaw na patunay. Mula nang maging leader si Modi noong 2014, ay dala niya ang mensahe ng lakas at pagmamalasakit sa sariling bansa. Para sa kanya, hindi na dapat mag-sorry ang India kapag ipinagtatanggol nito ang sarili. Hindi na rin ito dapat matakot sa mga banta ng pagsiklab ng mas malaking gulo tuwing inaatake. At higit sa lahat, hindi na dapat hayaan na ang terorismo ay magtago sa likod ng mga pananakot ng nuclear weapons. Matatandaan din na noong 2019 ay naganap ang Pulwama attack kung saan 40 na sundalo mula sa India ang namatay dahil sa isang suicide bombing ng isang grupo na sinasabing konektado sa Pakistan. Bilang sagot, gumamit ang India ng airstrike na tumama sa Balakot, isang lugar sa loob mismo ng teritoryo ng Pakistan. Ito na ang unang pagkakataon sa maraming dekada na tumawid ang India sa border para magsagawa ng direktang pag-atake gamit ang Air Force. Pero kahit noong panahon na yon ay hindi pa nila ginamit ang kanilang pinaka-advanced na armas tulad ng BrahMos. Kaya ngayon nang ginamit na nila ito ay malinaw ang mensahe, handa na ang India. At ang BrahMos mula sa pagiging teknolohiya lang ay naging aktwal na babala.